Magandang araw. Dito, itry kong ituro kung paano maglatag ng bakal sa slab, halimbawa sa second floor. Gamit natin yung plano at yung schedule ng slab. Ito, ilalatag natin. Ito yung plano na lalatagan natin ng slab. May nakalagay na dito, apat yung ginawa ko. Pwede siyang andito yung plan chewing bottom bar along short span or sa kung sa along maiksi. Tapos yung kasunod dapat kasi ito paghiwalayin, plan chewing bottom bar along long span. Yan. Tapos yung kasunod, pero isang plano lang ito. Halimbawa second floor lang siya. Tinanggalan ko lang na siya ng floor ko, anong floor. Itong kasunod, plan showing top bar along short span. Sa mga top bar naman siya, at saka ito, plan showing top bar along long span. Ayan, apat siya. Sa pagkakatingles kasi ng bakal sa slab, mas maganda kung apat siya para hindi gaanong magulo siya tingnan. Ngayon, ito yung slab schedule niya. Ito yung slab schedule. Ito. Ang unang slab natin, mayroon tayong is1, slab mark, tapos is2 hanggang is6. Kaso lang slab natin hanggang is5 lang yung meron. Slab thickness niya in meters, ayan. Ang kapal nito sa is1 ay 0.125, halos para parehas naman sila. Tapos yung dito naman sa sa short, ito short, ang top bars niya, discontinuous edge, 12 mm at 200 sa top bars yan sa is1. Kasi ito sunod is1, is2, is3, is4, is5, is6. Ang una is1 na discontinuous edge, makita natin mamaya ito sa sa section 12 at 0.20, 0.200 or 0.20 or 20 cm. Tapos sa continuous edge naman at 12 at 0.200 or 0.20. Tapos sa bottom bars naman niya, itong bottom bars niya ay 12 at sa continuous bottom 12 at 0.150 or 15 cm yung spacing. Tapos extra bars ay wala siyang extra bars. Tapos dito naman itong sa long span, itong pinakauna natin na slab, itong is1 ay 10 diameter 10 mm at 300 0.300 or 0.30 cm yung spacing. Isa-isahin natin yan, di bali haba yung video, mahalaga ma-elaborate natin ang gusto. Tapos sa continuous edge naman niya, 10 at 300 sa S1. Tapos sa bottom bars, ang continuous bottom ay 10 at 250. Ayan, tingnan natin sa kanyang section kung ano yung sinasabi ko na dito natin makikita yung ito yung discontinuous edge, ito. Tapos ito yung continuous na bottom bars, ito. Tapos ito namang itong nakapatong along short, ito short span. Ito namang nakapatong ay continuous bottom bars pa rin siya. Madalas tinatawag ito yung temperature bar na ginagamit. Pag ito yung min bar, itong orange nito, itong bilog nito, ito yung temperature bar. Ngayon, sa ibabaw naman tayo, ito yung nakalagay dito, top bars. Ayun, nakadepende sa schedule doon. Tapos yung hanger bars or nakatypical siya at 30. 300 yung kanyang spacing, 30 cm or gawin 30 to para isa lang. Ayan, gawin 300 para pareha sila. 10 mm at 0.300. Ito yung temperature bar or hanger bars natin ang tawag ng iba. Tapos ito yung top bars, itong dilaw yung kulay, ito. Tapos length over 4 siya mula doon sa center ng support. Sentro ng support kung poste man ito or beam.
or girder mula sa sentro, length over 4 siya. Ang dulo ng extra bar. Ganon din, ito naman yung continuous edge na meron siyang continuous pa, pero ito yung edge, ito yung span, ito naman yung support. Yan, continuous siya kasi meron siya sa kabila. Ngayon, yung top ng extra bar nito ay naka-length over 4 din, or kung anong haba ng distance ito mula dito sa sentro, ito hanggang dito, i-divided by 4 natin, yun na yun yung haba ng dulo ng top bars or extra bar. Ayan, top bars kung tawagin lang yan. Ito. Ayan. Ngayon, pupunta tayo sa long span naman. Ito naman yung section ng long span. Halos parehas lang din naman sila. Pero kung pansinin nyo, ito yung long span natin. Ito naman yung ito yung long span. Ang latag nito, ito yung sa long. Ito naman yung sa short. Itong mga bilog na ito. Ayan, nakailalim siya kasi unang nilalatag yung short. Yan, unang nilatag yung short. Tapos, bago yung patong yung long. Kung tingnan natin sa dito, nasa ilalim yung short, nasa ibabaw yung long na longitudinal na bakal or temperature bars. Ayan. Ngayon, unahin natin sa paglatag itong meron tayong is-1. Is-1 natin ay 25 yung kapal. Diskuti top bar to, mauna dapat tayo sa bottom bar. Short span. 12 at 150 yung continuous niya. Ngayon, ilalatagan sa ating bakal, dapat nauna tayo palagi sa short. Ito yung is-1 natin, ito yung islab na ito. Pansinin nyo, ito is-1, lakihan ko konti. Yan, is-1 hanggang dito. Kasi ito is-4 na ito. Ayan, ito is-1 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung katapat natin ay is-2 naman. is-1 naman tayo. Ang schedule kayo na 12 at 150 yung spacing. Ngayon, magsasample tayo. Gagawa tayo ng linya na siya yung nagrepresent sa bakal na gagamitin. Halimbawa, galing dito. Ito yung linya natin. Ngayon, imumove ko siya ng ang ginagamit kasi nito, ginagamit niya halos kung anong distance niya, yun rin ang sasofit nito sa pinakasiko niya. Doon nag-start yung bilang ng bakal. Itong siko na to at saka itong bakal niya. Kung tingnan natin sa section, ito yung short. First time ko kasi mag-record ng sa computer. Ito yung short, itong green na ito, itong magin na naman kulay ito. Check ko nga muna kulay ha. Nalimutan ng kulay eh. Hindi naman talaga tayo CAD operator. Ryan, itong kulay na ito, ito siya yung along short. Nalatag natin. Ngayon, ilalatag natin siya. Ito yung nauna kong nilatag. I-move ko muna siya ng 115 yung schedule natin kanina. 115 or 150. Ayan na, nag-start na siya sa 150. Yung latag ng bakal. Ngayon, ilalatag ko siya muna siyang isa-isa. Set equals 115 equals offset ko muna siya. Ito na yung latag ng bakal natin. Yan. Itong white na to, ito na yung bakal natin ng ngayon para mas mabilis, i-copy ko na lang siya. Yun, ilalatag natin siya lahat. Pasensya na ngayon nag-record ng video gamit ang computer. Ilalatag ko muna ha. Tapos kulang pa ng isa to, magdagdag ko isa. Okay. Ayaw mag-offset. Set lang. Ayan. Yan na yung bottom bar natin ng is-1. Ngayon, pare-paras lang sila. Ito, pare-paras lang sila ito. I-extend na lang natin para mag-continuous yung bakal. Depende na yan sa splicing. Pero kung splice kayo, halimbawa kung siyempre hindi man abot lahat, hindi man abot sa buong sa support. Ito beam na ito pala lahat ng kulay
blue, naka broken line. Ito yung mga line ng beam, ito yung gilid ng beam, yung gilid kabilaan. Ayan, yan yung gilid kabilaan ng beam. Dapat mag-splice kayo ng slab kung hindi man abot yung bakal kasi mahaba yung, kung mahaba masyado. Kailangan, kung may 6 meters lang kayo, dapat ang splicing ng bottom bar ay andito sa beam to palagpasin. Halimbawa ito, palagpasin nyo lang dito. Ayan. Halimbawa 12 mm, ang magpalagpas kayo ng galing sa gilid ng beam, ito galing sa gilid ng beam, magpalagpas kayo ng 12D or 14 to 15 cm na lagpas. Ayan. Ito, parehas mang iswan ito. Ngayon, i-continuous natin yung bakal parehas lang latag nito. I-extend na lang natin. Dahil lang muna kasi parang may biyak na linya rito. Ito, iayusin natin ha. Okay. Tapos, i-extend natin yung mga bakal na yon kasi ang spacing nun, parehas lang naman kagaya nito. Iswan, lahat ng iswan natin, parehas din at saka parehas sila na naka-short. I-extend natin siya lahat para abot sa kabila. Ayan. Uy, ayaw mag-extend. Meron tayong hindi na-click. Okay. Ayaw. Extend mo natin ulit. Pasensya niya ngayon, first time kong nag-record ng nag-record ng video sa sa gamit ang computer. Extend natin. Okay. Ayun. Na-complete natin yung bakal ng iswan. Ito na yung bottom bar along short span. Ayan. Ng iswan. Pero meron pa tayong iswan dito. At saka meron pa tayong isto. Yung isto, check natin yung isto para makumpleto natin yan. Ang kapal lang isto ay 125. Ito top bars. Doon tayo sa bottom bars along short. Ayun. Ito yung bottom bar niya ay 12 at 150, parehas lang sila doon sa iswan. Kaya babakalan natin yung isto. Ito yung mga isto na span or span number 2 na slab. Ngayon babakalan siya natin. Dito na tayo kukuha para mas mabilis. Copy na lang natin to. Mali yung pagkape. Ito. Copy na lang natin para pantay natin sa kabila. Okay. Pantay natin sa kabila. Ayan. Ngayon, yung isto natin, may bakal na tayo. Pero kulang pa. Dagdagan natin kasi kulang. Okay. Para makumpleto natin yung bakal ng isto. Kulang pa rin. Dagdagan pa natin. Ayan. May bakal na yung may bottom bar na rin yung isto natin. Ito yung bottom bar na ito. Ito na yan. Ito na yung short na yan. Along short. Itong kulay orange. Ang kulay ba nito? Check natin kulay nito. Aha. Ayan. Yung 2.242. Yun. Ang kulay ba yan? Parang orange, parang hindi. Ayan. Ayan yung kulay na yan. Ito yung bottom bar natin na ginamit. Ngayon, meron tayong iswan dito. At saka yung kapagitan ng iswan, merong is4. Ang is4 kasi, check natin yung is4, kung anong schedule ng is4 natin. Ito yung is4. Ito. Sa shirt. Ayan, ang bottom bar niya ay, ito yung is4, ito, 130 yung kanyang bottom bar along short.
Ayan, 0.130 or 13 cm. Kasi, ano siyang schedule niya ay two-way siya. Yung is 1, ito yung is 1 kayo na, at saka is 2 ay one-way. Ito yung is 4 ay two-way. Ngayon, lalatagan natin yung bakal, yung is 1 na sa unahan ng is 4. Ayan. Ito yung is 1, 150 yung schedule niya. Lalatagan natin siya ng bakal. Ito, lagyan mo natin ng border ito para may dulo tayo ng bakal. Ayan. Set po natin ng 4 cm. Ayun, hindi nag-offset. Set, enter. Enter. Kalibre lang siya ng stirrups yung dulo nito. Ayan. Dito tayo kukuha ng dulo ng bakal. Ito yung unang bakal natin. Ayan, palagpasin siya natin dito na dito. Polyline gamitin natin. Palagpasin siya natin ng magpalagpas tayo ng 15 cm. Ayan. Tapos i-move natin siya para may ito yung limit natin sa gilid. Ayan, ito na yung unang bakal natin. Ito naman yung border niya. Ito yung dulo niya. Extend na lang natin. Ayan. May dulo, alisin natin to. Kalibre lang siya ng stirrup, labas ng stirrup ng ano, ng beam. Ito na yung bakal natin, sunod na span. Ayan, may bakal na tayo. Copy natin para mas mabilis. Ayan, ito na yung bakal natin ng butumbar. Lumagpas tayo dun sa dito. Kasi magkaibang spacing nila ito. Palagpasin na natin to ng 20 cm din. Pagpalagpas tayo ng 20 cm. Gagawa tayo ng border. Ayan. Para magpareha sila. Kasi ibang schedule ng natin, iba yung schedule ng is 4 ay 2 eh. Ayan. Yun, may bakal na tayo ng ano. May bakal na tayo ng may bakal na tayo ng butumbar. Ganon din dito sa kabila. Ito is to, pares lang schedule line dito. Ayan yung slab natin. Meron na tayong bakal ng along short span. Ayun, ikakopy natin to. Check ko muna yung video ko. Okay, wala pang naka-bandicam lang tayo na ginamit. Meron pa tayong 1 minute para sa video. Putol-putol kasi ito eh. Makaya pa ito. Okay. Mali ang pagkape. Ayan. Ayan, may bakal na rin tayo ng sa isto natin kasi parehas na schedule. Nababakalan na siya natin. Okay, sumubra ng isa, tanggalin natin. Yan, check ulit yung video. Kabila, hindi pa natin extend ko muna to. Sana maintindihan nyo. Kung hindi naman, pasensya na. Medyo baguhan sa ganitong klaseng pagbibideo. Okay.
Kasi magkaiba nga yung schedule nila is one way at saka two way. Magkaiba yung spacing. Alasin ko na yung border natin. Okay, may bakal na yung ano natin. May bakal na yung bottom bar. Dito hindi pa siya umabot. Ngayon, itong spore, mag-extend din tayo nito ng 20. Tapos dito, pwedeng i-terminate ito, pwede ring extend dito, pwedeng i-terminate sa beam. Pero ito, sigurado terminated sa beam to siya. Kasi, stairwell na to siya. Pagdanan. Ngayon, i-terminate muna natin itong sa kabila para makumpleto na. Okay. Terminate natin. Dito, i-terminate natin ito lahat. Wait lang. Wait. Terminate natin. Paputin na siya sa dulo. Ayan. Dapat lumagpas yung bakal natin sa beam. Ayan. Dito, lalagpas siya ng 15 cm. Ilan may pilagpas ko yun 20 lang yata yun. 15 cm. I-check ko ipinalagpas ko yun dito. Ayan, may bakal na tayo ng is 1 saka is 2. Meron ba tayong isang span dito? Yan is 3. Babakal natin mamaya yan. Ilan in extension nito? Check ko lang muna. Mula sa beam 20 cm ay dapat 15 lang. Ngayon babawasan natin siya. Gawin natin 15 cm para magparehas naman. Okay. Tulan natin yung bakal. Tulan ko muna. Pasensya na, medyo ngayon ko lang ginawa to. Ang haba pa lang video nito. Sa bottom bore pa lang to. Babawasin ko muna. Bakit kasi 0.20 yung dinagdag ko? 0.15 lang pala yun. Ayun. Tanggalin ko. Okay. Uy. Mas mahaba pa tong isa. Putulin natin. Ayun, putol na. Check natin. Ayun. 15 na yung lumagpas. Ngayon, ang babakalan naman natin itong two-way. Ito, check natin yung kabila. Pagka alam ko two-way ito is 5. Check natin yung is 5. Is 5 natin ay ito yung is 5. Slab thickness niya ay 0.125 din. Ang bottom bar nito ay 100 or 10 cm. Dito naman sa S4 ay
130 or 13 centimeter. Two-way rin to siya. Ayan, two-way siya. Pares lang two-way. Ngayon nalatagan. Along short pa rin tayo. Ito, may distance tayo rito. Kaya makita kung saan yung short, saan yung long. Ito 3.73. Ito naman ay 3.62. Kaya ang latag natin, una tayong pag ganon. Nawin ito. Alasinan natin to. 0.130 or 13 centimeter yung okay, ulitin ko. Gamit tayong polyline. Kuha muna tayo ng distance na 15, enter. Dito tayo mag-start. Ayan. Dito tayo mag-start ng bakal. Okay. Ito na yung bakal natin ng two-way. Yan, ito na yung bakal natin ng two-way. Tanggalin ko na to. Tanggalin ko itong mga dimension na ito. Kulayan ko siya para mag-iba naman. Lagyan natin yung kulay na okay. Huwag yung blue. Ito. Yan. Ito naman sa two-way natin na bakal. Kalat ko muna. Ilalatag ko muna siya. Ayan, dahil magkaibang spacing, magkaiba yung latag nila. Ayan. Pero, pwede kayong mag-terminate sa beam. Ayan, pwedeng i-terminate sa beam yan. May eskwala dahil magkaiba yung kanilang schedule. Copy ko na lang para mas mabilis. Marami na yan. Yan. Okay. Kulang pa rin. Dagdag tayo isa. Kulang siya ng isang piraso. Ayan. May bakal na tayo sa bottom bar na tayo dun sa two-way. Ayan. Itong kabila, kasi S4 din to, lalatagan din natin to. Ayan. Lalatagan din natin siya ng bakal. Okay. Mula dito. Ayan, ito na yung bakal natin. Orange pala muna natin. Para ano bang kulay yung kanina. Ayun. Ang magenta na ito. Hindi ko muna magenta. Okay. Okay. Ito, ikakapin natin to. Kulang pala. Copy ko na to para dadami na. Okay. Para makomplete natin yung slab ng two-way. Pero meron pa tayong isang two-way doon. Oops, lumagpas na. Okay. Ayan.
Yun, may bakal na tayo ng itong is 1, is 2, is 4, itong is 3 na lang. At saka natitirang is 5 along short span or short direction. Sa is 3 muna tayo. Ito yung plano natin ha. Ito yung plano. Parehas yan sila. Paano ilatag yung bakal ng bottom bar. Ayan. Ang is 3, schedule natin is 3 ay 0.125 din yung thickness. 12 mm top bars yan. Doon muna tayo sa lahat sa bottom bar along short span. Ito yung is 3. Pangatlo is 1, is 2, is 3. Continuous bottom sa short span ay 12 mm at 200 or 20 cm yung spacing. Ngayon, lalatagan natin siya itong is 3. Yan. Itong is 3 natin, terminate natin siya rito. Okay. Kasi ito yung long, pag ganon, pag ganon yung latag niya. Ayan, pwede natin siya terminate yung bakal dito. Pwede siya iskwala hanggang dito. Bottom bar ay i-iskwala natin hanggang dito. Pwede rin siya i-continuous. I-continuous na natin siya hanggang dito na. Parehas lang ang latag niyan. Okay. Ito yung bottom bar natin. 200. Baguhin ko lang baguhin ko lang yung kulay niya. Bira, mag-iba naman. Para mag-iba naman yung kulay. Ito yung gagamitin ko. Red. Yan, red yung ginamit natin. Pabutin ko muna siya rito. Tapos, pabutin ko siya rito. Yan. Yan. Tapos, kalat natin. Ayun, hindi sila nag-balance. Ngayon, ibabalance natin siya para naman maganda yung itsura ng slab natin. Ayun, nag-balance na. Alisin natin to. Okay, may bottom bar na tayo dun sa is 3, yung isang slab. Ngayon, ito na lang is 5 natin ang wala pa. Ang is 5, schedule lang pala ng is 5 ay nakita natin to kanina. Ay ito, 125, ito top bar, dito tayo sa bottom bar. 12 mm at 0.100 or 0.10 or 10 cm. Yan. Lalatagan natin siya. 10 cm yung kanyang bakal. Kulay natin, parehas lang yan kasi parehas na ito eh. Yan. Ang spacing niya ay 10 cm. Ang hirap pala mag-record dun sa computer na hindi tayo marunong. Okay, copy ko muna para may kalat natin. Para may bakal na tayo lahat ng bottom bar
along short span. Yan, bali maging 4 na page ito. Itong gagawin natin. Uy, dumami na. Bawasin natin. Ako lang pala. Hindi pala kayo nakasali magbawas. Ayan, medyo mas maluwag to konti. Ang distance nito ay check natin yung distance. Mula sa gilid ng beam ay meron siyang 13. Ngayon, pwede tayong magdagdag isang piraso nito para maibalanse natin yung yung bakal. Huwag siya magkulang. Di bali sumubra tayo, huwag lang magkulang. Yan, nasa na yung isa natin ito. Yung isa natin babalance natin yung distansya. Na-balance pa. Uy, lalo mo sumubra. Mali pala yun. Mali yung pag-balance ko. Ulitin ko ha. Klaseng pag-balance yun. Pasensya na. Mali yung pagka-balance. Dito palang kulang sa kabila. Dito tayo pala papunta sa kabila. Ayun. Na-balance na natin siya. Ayan. May bottom bar na tayo. Lahat. Sa is1, ngayon i-check natin yung spacing nito. Yung spacing nito, ay kaya na ay 10 cm. Yan. 0.10 or 0.100. Yan. Tama tayo rito. Check ko muna yung video. Kung nagre-record pa ba, mayroon pa akong 7 minutes, 3 minutes. Tapos ito kaya na ay 150, 0.150, check natin yung 0.150. Ayan, 150 yung distansya nito, 0.15. Tapos yung itong 0.200, yung istri natin, yung istri, 0.200 yung ating bottom bar, 12 mm. Itong kulay red. Check natin distance dito, ayan 0.200. Tapos yung isang ito ay 130 is for 130 yung ating bottom bar. Ito is for, ito yung is for natin 12 at 0.130 or 13 cm. Pares lang sila doon sa kabila. Is for, ayan, 0.130, 0.13. Ay, baguhin yung kulay para naman mag-iba na yung kulay, para mas baliwanag. Ayan, yan yung mga spacing natin. Ito naman sa is1, 0.150 or 15 cm yung spacing. Hindi natin nabago. Babaguhin natin yung kulay nito ng green. Ayan, 15 yung distansya. Ayan, may bakal na lahat yan. Sa sunod na page naman ito, sa sunod upload ko, i-upload ko muna to yung along long span na naman na bottom bar. Along long span ito, lahat to naka-short ito, naka-short direction. Sa sunod, along long na naman, ito na naman yung gagamitin natin na schedule. Ito, along long span.